Welcome po ulit mga kasabong sa episode natin ngayon. At para po sa araw na ito, ay pagpapatuloy po natin ang pag-uusap o pagtalakay ng pagpasok sa gig fowl business na medyo makakatipid tayo pero hindi natin mailalagay sa alanganin ng ating mga alaga at manatili po tayong competitive sa larangan po ng sabong. Doon po sa nakaraang episode natin ay napag-usapan po natin ang pagbili ng 40 sisiw na manggagaling sa dalawang magkaibang farm. At ito po yung ating aalagaan at papalaki ng malulusog at dito po tayo mag-uumpisa. Nais ko pong ipaalala muli sa inyo na ito po pag-uusapan natin ngayon ay para lang po sa mga nag-uumpisa mga small-scale breeders at saka mga backyard breeders. Yun naman po mga may kakayahan na at kaya na magtayo ng mga malalaking farm, may sapat na lupa at kapital, ay hindi nyo po kailangan sundin ito. Mabalik po tayo sa 40 sisiw na nabili natin para mapanatili natin itong malulusog, ma-maintain na magandang bigas nila, yung development ng muscle at saka bone structure, ay kailangan po tayo ng at least mga 1 metro kwadrado kada 2 sisiw. Kaya kung nakabili po kayo ng mga 40 sisiw, kailangan po tayo ng at least 80 square meters para ma-maintain ang kanilang paglaki ng maayos. Ang 80 square meters po na lupa na ito ay papalibutan natin o paliligiran ng lambat sa perimeter, yung adelantera. At ito po ay kailangan natin gumamit ng medyo matibay na lambat na medyo tatagal at hindi agad masisira. Kailangan din po na hindi ito basta-basta papapasok ng mga ibang hayop at kailangan din po sarado sa ibabaw. So bukod sa nakapaligid sa perimeter ng 80 square meters itong lambat na ito, at meron din po silang pinakabubong na lambat din. So enclosed po ito na structure para sa kanilang pagpapalakihan hanggang sa umabot sa edad na pwede na silang i-harvest. Ang height naman po o yung taas ng lambat na babalot sa kabuuan nitong ranging area natin ay hindi dapat bumaba sa 12 feet o 12 talampakan. At mula po sa lupa o sa ground level hanggang sa bewang ay hanggat maaari tatakpan po natin ng yero o kahit anong bagay na pwedeng makapigil sa paghampas ng hangin at hindi maapektuhan ng mga sisiw. Sa umpisa po, halimbawa nakabili po tayo ng mga sisiw na nakakaedad ng 1 buwan, ay kailangan po natin gumawa ng bunk house. Ito po ay parang bahay-bahayan nila na tutulugan sa gabi at ilalagay natin sa gitna po ng ranging area. Kailangan po enclose ito at hanggat maaari may 2 pinto sa magkabilang dulo at lalagyan po natin ng ilaw para makatulong sa pagpapainit sa kanila at dito po sila magpapahinga pagdating po ng gabi. Ang magandang sukat po ng bunkhouse na ito ay at least 6 by 6 feet. Kwadrado po ito at may taas o may height na at least 4 feet para medyo maganda ang ventilation. Tapos ito po yung maganda na hindi permanent structure. Ibig sabihin, wag itong nakalagay sa lupa na nakapermanente. Pwede itong buhat-buhatin at ilipat-lipat sa ibang lugar para madali na rin pong linisin yung mga dumi nila. At wawalisin lang po ito at ibabalik uli yung bunkhouse sa pwesto niya. Ang sukat po ng bunkhouse na nabanggit ko dito ay maaari pong tumagal hanggat ang mga sisiw ay magkaedad na ng 3 buwan. At kapag ito ay lumagpas na ng 3 buwan, maaari na po nating alisin itong bunkhouse na ito. At gagawa na lang po tayo ng mga silungan, na mga bubong doon sa loob ng mga kanto-kanto doon ng ranging area. Maglalagay po tayo ng hapunan at maaaring doon na po sila hahapon at hindi na po nila kailangan ng bunkhouse. Ang paglagay naman po ng mga hapunan sa ranging area ay in stages po. Depende po ito sa edad. Halimbawa po 3 buwan sila, pwede tayo maglagay ng mga hapunan na 5 feet ang taas para hindi masyadong mataas at madali nilang malipad. At habang tumatanda sila, pwede nating taasan ng mga hapunan. At importante po ang silungan nila. Kailangan hindi po sila mababasa. May mga cover po ito at hindi rin sila tatabaan o mahampas ng malalakas na hangin. At pagdating naman po sa lupa, yung po kanilang gagalangan sa loob po ng 80 square meters na ranging area nila, kailangan po natin ito i-maintain maigi dahil medyo may kalinitan po ito at kung tutusin po hindi ito sapat. So kailangan linisin ito ng madalas hanggat maaari 1 linggo o 10 days wawalisin natin ito, aalisan ng mga dumi, yung mga ipot sasantabi natin at hanggat maaari po pwede rin tayo maghagis ng mga sariwang damo na naputol natin sa ibang lugar para kanilang matuka at magkaroon sila ng mga natural na sustansya. At kasabay na rin po ng kada linggo na paglinis ng ranging area ay ang pag-spray ng mga disinfectant na nabibili sa mga industrial supply o sa mga poultry supply na
mabisa ang panlaban sa mga sakit na maaaring dumapo sa ating mga alaga. Ang isa pa po magandang maimumungkahi ko sa inyo mga kasabong, kung meron po kayong extra lupa, ay taniman niyo po ito ng maraming munggo. Ito po munggo yung masustansya at medyo mahal po ito sa merkado. At kahit ito po lang ang meron kayong sariling supply, ay malaki na po ang matitipid nyo sa inyong feeding program. So meron rin lang kayong mga dumi ng manok dyan na pwedeng gamitin na fertilizer para mapataba at maparami inyong mga tanim ng munggo. Maaari rin po tayo magparami ng o mag-culture ng earthworm. Ito po yung bulating lupa na tinatawag, no? Kadalasan po ginagamit po ito para pangpain do sa pag namimingwit tayo, no? Masustansya po ito sa manok at napakataas po ng protina nito. Kaya kung manonood kayo sa mga video sa YouTube kung paano magparami nito, ay malaking tulong po ito. At pwede nyo po itong ihagis sa tuwing tanghali sa pagitan ng kain nila sa umaga at sa hapon. Malaki pong sustansya at mataas ang protina maidudulot ito sa ating mga alagang sisiw. Lalo na po pagka sila nagkakaedad na. Mapunta naman po tayo sa kanilang feeding program. Magpapakain po tayo ng 2 beses lang sa isang araw, isa sa umaga, isa sa hapon. At hindi naman po kailangan na babad lagi ang pagkain ng mga sisiw. Mas maganda po nga yung lagi silang nagugutom at lagi nilang ubos ang patuka, walang natitira sa kainan. At dito po makakatipid po tayo ng malaki. Kung ang nabili po natin mga sisiw ay nagkakaedad ng 1 buwan, ang dapat po na ipakain natin dito ay starter crumbles. Ito po yung tamang preparation o sukat ng patuka para sa kanilang edad. So dapat kakain sila ng at least 1 kutsarang puno kada sisiw. So kung may 40 sisiw kayo, kakain sila ng 40 kutsara ang ihahanda nyo tuwing umaga at sa tuwing hapon din. Huwag nyo po ito babasahin, dry feeding po ito at nakahiwalay po ang kanilang tubig inumin. Maaari din po tayo maghalo ng konting corn grits o yung kahit na giniling na munggo kung meron na kayo at ihagis ito sa bandang tanghali sa pagitan ng kanilang kain ng umaga at hapon. Parang merienda nila, makakatulong po ito ng malaki para mapunaan yung pagitan ng kanilang kain. Habang ang mga manok po natin sa ranging area ay patuloy na lumalaki at nagkakaedad na, syempre po, yung feed consumption nila ay tumataas na rin. Yung 1 kutsara ay maaari maging 2 kutsara na at higit pa hanggang sa mailabas sila sa ranging area at ma-harvest na. Yung mga cockerels patungo sa hardening stage at yung mga pullet patungo sa priming para sa breeding. Sa tubig inumin naman po ng mga sisiw sa loob ng ranging area, kailangan po ito ibabad o yung ad libitum na tinatawag. So lalagay po natin sa malalaki at malilinis na galonera ang kanilang tubig at ikakalat po natin sa loob ng ranging area, sa mga kanto at bagay sa gitna. Kaya kung saan man sila mapadpad na lugar, meron po silang nakahanda na tubig na maiinom at hindi po sila mauuhaw. Ang tubig inumin po ng mga sisiw sa loob ng ranging area ay hinahaluan natin ng mga water-soluble na mga gamot na makakatulong sa pag-promote ng kanilang kalusugan. Maghahalo po tayo sa tubig nila ng mga water-soluble antibacterial preparations na tutulong na lumaban sa mga sakit na maaaring dumapo sa kanila at makaapekto sa kanilang kalusugan. Ihalo po natin ito ng 3 times a week. Siguro hindi po na maghalo ng mga water-soluble vitamin, amino acid, and mineral preparations, lalo na yung may mga added electrolytes at probiotics para masiguro po ang kalusugan ng ating mga manok. At gagawin po natin ito 2 beses sa isang linggo. At mahalaga rin po na 2 beses sa loob ng isang linggo ay plain water lang ang kanilang iinumin. Sa next episode po natin mga kasabong ay pag-uusapan natin yung harvesting ng ating mga alaga, no? Palabas ng ranging area. Yung mga cockerels papunta sa hardening stage at yung mga pullets naman, yung mga inahin, papunta sa priming para sa breeding. Dito po ay pag-uusapan naman natin yung mga patuka o yung mga pagkain gagamitin natin para makatipid tayo ng malaki at hindi tayo masyadong magastusan sa stage na ito. Maraming salamat po ulit mga kasabong sa pagpanood ng episode natin ngayong araw. At huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Fowl TV. At yun naman po may mga katanungan doon po sa AG Game Fowl Facebook page natin.